Yan. Yan ba guys? Can you see it? Yan. So ayan po yung ating mga itlog ng pato. La 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 la. Itlog na maalat na galing sa pato. Itlog na maalat na galing sa pato. Itlog na maalat na galing sa pato. Gawin nating hanap buhay. Hi guys! Ayan. Gusto niyo ba yung aking munting jingle? So, for today's vlog, ito ipapakita ko sa inyo guys yung gagawin nating bagong negosyo. Ito sisimulan natin ngayon. Ito guys, hindi pa tayo nakapagbebenta pero mag-umpisa pa lang po tayong gumawa ng salted egg galing sa itlog ng pato. Ayan. So ito, pakainin muna natin sila para maging masaya sila at mangitlog sila ng mangitlog. And then mangolekta tayo ng itlog. And then, ipapakita ko sa inyo yung ating paggawa ng salted egg. Ayan. Pakain na tayo. Alam mo na Madre de Agua, ha? Tsaga-tsaga muna kayo dyan. Dadarak sa mais. Wala pa tayong Madre de Agua. Wala pa tayong Madre de Agua, guys. Kasi nga, stop pa, harvest pa tayo. At pinalalago natin, nahihirapan pa rin siyang mag-recover. Kaya darak sa mais muna na may molasses at asin. Wala po muna natin pinapakain sa lahat, sa lahat na manok, baboy, kambing. Ano pa ba? Yung mga layers natin syempre, yun. Mga layer feeds yun. Yung ating mga decal brown, yung mga 4 months old natin ay grower feeds naman. Iba yun, mga mga special yun Siyempre, income generating yung mga yun Silang bread and butter natin ngayon. Pero yung 4 months, wala pa syempre. Ano po yun, mga 2 months pa yun bago mangitlog Pero syempre, nire-ready natin sila para sa para pang malakasan at pang diinan. Ayan guys. So, ngayon naman makongolekta tayo ng itlog. Ayan. Ano sila? Hindi yung kanilang blubluban ay bago na. Yan po ang ating routine sa mga Muscovy duck natin tuwing umaga. And ito po yung ating mga ibang manok. Ngayon, ikutan natin dito kasi minsan kalat-kalat yung itlog guys kung saan nangingitlog yung iba. Minsan meron dito. Ito, delikado to. Kailangan matibag ko to. Meron dito pwedeng bahayin ng ahas ba? Titibagin ko to. Pag by time. Pero ito, kasi sinasabi ko. Meron. Isa dito. So, saan nangingitlog Ito tayo dun sa sa unahan. Doon marami. Doon ang itlogan talaga nila Dito minsan meron din nangingitlog dito Dito minsan meron. Wala. Ito, tinakpan ko na guys. Ang dami. Nainitan tinakpan ko na. Kasi gusto ko pa ipakita sa inyo. Ayan, naghukay sila. Diyan nangingitlog yung iba. Sa gabi nila ginagawa yan. Ayan, sa gabi sila nangingitlog Ito. May dalawa tayo dito. Yan.
Yan, wala. Ito lang, for today lang to guys ha, kagabi. Ito yung initlog nila kagabi. Yan. So, meron tayo dito. Yan. Ito. Yeah. Ito naglilimlim to. Niya ako na siya maglimlim. Ayan. So ito yung nakolekta natin for today. So ito guys ay kinokolekta ko araw-araw yan. Tuwing umaga wala ako tinitira para ma-discourage ko silang maglimlim. Yung isa na yon, naglilimlim na yon bago ko pa umpisahan itong project na to na kolektahin yung mga itlog nila. Naglilimlim na talaga yon. Ano yun, malapit na nga magpisa yun eh. Pero ito, yung mga ginagawa natin ngayon ay kinokolekta natin yung mga itlog nila. Ayan, nagulat. Kinokolekta natin yung mga itlog nila para hindi sila maglimlim. Pero pag may naglimlim dyan, pabayaan lang natin. Bibigyan ko na siguro ng mga ilang pirasong itlog para makapag-breed din. Pero ito nga, ito pong ating bagong project ngayon, salted egg making. And then ibebenta natin sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan, mga gustong bumili. I think nasa 15 pesos po yata yung yung large size, or hindi ko alam kung XL or large size po ng itlog na maalat. May 13 pesos yung maliliit yata yon. So ganun din pong presyohan na gagawin natin dyan. So ayan guys, ayun na po yung ating mahiwagang banga. Ito na ating mga asin. Ayan. Time check. 1:30 ng 1:30 ng madaling araw. Ayan. So as usual, gising pa rin tayo. And hinahanda ko na po yung gagamitin natin bukas. So ito, nagpapakulo tayo sa palayok din ng paglalagaan natin ng paminta at laurel. Ayan. Sasangkap natin yan guys sa paggawa ng salted egg. Ito. So ilalaga natin ito ng mga 15 minutes lang para mapalabas natin yung aroma. Yan, and then yan po ay ihahalo naman natin bukas sa asin at saka sa asukal na pula. And yun po ang ipangbababad naman natin sa ating mga itlog ng pato. Ayan. So bukas guys, at mag-upload pa ako. Maggagawa tayo bukas ng itlog na maalat ng maaga. Yan, maaga tayo magsimula bukas. Ito ay nilaga ko lang muna para lumamig siya hanggang bukas na umaga. Or mamaya umaga pala. 1:30 na pala. Yan, so mamaya na lang uli guys. Hi guys, good morning. Yan, so ngayon po ay pasado alas 7 ng umaga. So mag-umpisa na tayo ng ating salt egg making. So ito po yung banga na purchase natin online, 16 liter capacity. Yan, na-testing ko lang po ito. Wala naman siyang tagas at nahugasan na natin yan. Ayan, so ito po yung mga gagamitin natin. Meron tayong asin, asukal na pula, and ito nga yung pinakuluan natin kagabi. Yan. Yan yung paminta sa laurel. So yan ay paghahaluin lang natin mamaya. Ito yung eggs. Ito yung eggs na nakolekta natin. Ito yung nauna. Yan. Ito rin. Mahirap buksan pero ayan. Ayan, ito sa ilalim. Ayan. Ayan, so ilalabas natin yan dito para mas makita nyo. Ayan. Labas na natin yung ating mga itlog. Guys, itlog. Yeah.
ba guys? Can you see it? Ayan. So, ayan po yung ating mga itlog ng pato. Sabihin natin konti. Magtitimpla tayo ng ating babad. Ayan. Ito guys, meron tayong tubig. Ayan. Ayan. Ito yung tinimpla natin ay pinakuluan natin kagabi. Ayan. Ito yung paminta sa kayong tawag ito. Sa dulo ng isip ko. Laurel. Ayan. So, halo lang natin dito. Pero, ayan. Halo na natin dito guys ha. Sa ating balde. Malinis naman yan. Nilaanok na yan. Hinugasan ko na kagabi yan. Ang purpose nga nun, ang pinakuluan natin siya para lumabas yung aroma ng paminta. Yan. Yan, ito yung asin. At asukal. Para makita nyo. So ito guys, wala naman po itong sukat or standard na sukat ha. Kasi ito first time natin gagawin. Pero ang gagawin ko dito kasi is titikman ko siya. So doon tayo magbabase sa lasa. Kung ano na yung lasa ng ating mixture. Kasama na natin lagyan natin ng mga dalawa lang muna asukal na ganito. Ayan. Asukal, asin pala guys, asin, sorry. Asin. Yan baka tinatamaan ng hangin ating microphone. Yan na, dalawa iligay natin ha. And then, yun. Asukal. Asukal na pula. Hindi muna natin lalagay lahat. Try natin kalahati lang muna. Again guys, so ito ay sukat ng panlasa. Wala tayong saktong sukat pa, yung mga cup-cup na ganyan, wala pa po tayong ganyan. Ito ay susukatin lang po natin base sa ating panlasa. Yan. So nilagay ko kalahati. Yan, ay panghalo. Yan. Panghalo tayo. Gawin natin. Ang idea lang dito guys is kailangan paglabanin natin yung alat at tamis. Paglalabanin natin yan. And then may konting sipa ng anghang galing doon sa paminta. And then may aroma galing sa tawag yun? Lagi ko nakalimutan laurel. Yan. Yung po ang idea. Yung po ang gusto natin gawin. Yan. Sana ay magkasya sa ating banga. Maliit yung banga. Yun nga po pala ay nabili ko sa online. 16 liters. 1.7 ang original price niya. Tatawaran natin ng 1.5. Yan. Yan. Halo-halo lang guys. Natin. Lagyan natin lahat ng asukal. Yan, natatalo ang asukal, natatalo. Lagyan natin lahat. Pero yung alat ay yung alat ay nandun na.
Nandun yung alat. So ito po inipon natin. Nga pinakita ko kahapon na nakaka-harvest tayo ng 11 to 14 eggs a day. So ito po inipon natin, I think 10 or 11 days po ito. Mga ganon. Bago natin na ipon yung ganyang karaming itlog. Yan. Yun. Hey guys, lumalaban na yung tamis. Naglalaban na sila ng alat at tamis. And then may konting sipa ng anghang. Yan. So perfect na to. So ibababad na natin yung ating itlog na maalat. Ayan po. Ready na tayo. Yan. Yan guys, so talagang nag-invest ako sa sa banga. Para magawa natin na maayos to. Teka. So ito, lagyan muna natin ng tubig. Yan yung loob ng ating tapayan or ng banga. So gagawin natin dito, lalagyan ko muna ng tubig. Yan. Para kasi pag nagdagan-dagan ng itlog, hindi masyado mabigat. Yan. Saka natin lalatag yung mga itlog sa isa sa loob. Ito po yung nahugasan na lahat. Nung bago ko ilagay sa ref yan, nahugasan na natin yan. Yan. Baka nagtataka kayo ba't bumili pa tayo ng tapayan o ng banga. Yan, kasi para hindi siya mag-init ba. Kasi kailangan lagi siya malamig, hindi siya pag-init yung tubig ba. Pag plastic kasi may tendency pagka mainit ang panahon, mag-init din yung tubig sa sa loob ng plastic. Kaya ito ang naisip kong gamitin, yung tapayan nga or banga para ma-maintain yung malamig na tubig. And then ilalagay natin ito mamaya sa malamig na parte ng bahay. Dahan-dahan tayo sa pagkamada, baka mabasag. Sana magkasya, sana mailagay natin lahat dito sa loob. Ang dami na itong itlog na to eh. Yan. Yan Kasi pag may tubig na ultimano, nagfo-float na siya, magaang na siya. So yung pressure, kasi kawawa yung nasa ibaba, baka hindi niya kayanin yung pressure ng mga itlog sa taas. Mabasag yung nasa baba. Kaya nilagyan kagad natin ng tubig sa loob bago natin ilagay yung mga eggs. Yan. Tingin ko kakasya guys. Tingin ko kakasya. Yan. Dala-dalawahin na natin para mabilis. Ingat lang baka mabasag.
Ayun guys, kakasya pala. Kakasya. Ilang piraso na lang to eh. May space pa nga eh. Kakasya. Ang galing. Oo, may space pa oh. Pwede pa itong mga sandosay na pa yata oh. Kasi sa gilid, meron pa malaki yung gilid pa eh. Ayan. Yun. Yun. Ayos guys. Kasya. And then pupunuin na natin yan ng ano. Pupunuin na natin ng tubig. Ito yung ating tubig. Ayos natin itlog. Yun. Yan o. Kailangan fully submerged. Ayan. Di ba? Fully submerged ang ating itlog. And tapos, tatakpan natin ito. Ito. Takpan natin. Pak. And then lalagyan natin plastic dito. Kasi ilalagay natin to sa ilalim ng lababo. Para hindi pasukin ng ipis ba. Ayan. Ayan guys, plastic tayo. Then rubber band. Kailangan dun sa liig. Sa liig yung rubber band. Yan. Yan sa liig. Yan po. Ito naman po para lang ma-prevent yung pagpasok ng mga insekto. Yan. So yun na. Ayun na po ang ating binabad or ibababad na itlog ng pato. So ito ilalagay natin sa lalim ng lababo. Ayan guys, so dito natin siya nilagay. Yan, sa ilalim ng lababo. Sa ilalim ng lababo kasi ito yung malamig na part sa bahay eh. Ayan, kasi kailangan na sa malamig na part at saka sa madilim. Yan. Pero yung dilim naman ito na. Madilim na sa loob yan eh. Yan, so ito mamark natin yung calendar ngayon po ay April 9. So ito try natin 6 weeks. Yan, si 6 weeks natin yung ibuburo lang dyan. And ito, para naman makipakita ko sa inyo guys yung finished product. Ayan, sa likod ng tangke. Ayan, meron tayong ginawa dati. Ayan, ito to. Ayan. Ayan na po yung inuna. Ito, March 8 ko po ito, binuro. March 8. Ngayon, susubukan natin guys kung ano ba ang lasa. Ayan, so, lalaga natin ng 45 minutes daw eh. Sabi doon sa napanood ko eh, 45 minutes. Buksan natin. Ayan guys, oh. Ito yung binaburo ng isang buwan. So, ganyan po yung tsura niyan. Ang timplada niya, parehas lang po sa ginawa natin. Ganun-ganun lang din yan. So, ito, labas nga natin sa yan o. Yan, try natin ilaga to guys. And then, titikman natin mamaya. Ayun na guys. So, ito na rin natin na ilalaga sa may palayo. So mamaya ay testingin natin ang lasa niyan kung ano ba ang resulta. Kaya mga kabokals, ito na. Ito na yung ating nilagang itlog na maalat, yung una nating ginawa. Ngayon ay sasampulan natin kung ano ba lasa. So tanghalian na. Yan, usual kasama ko si Moder. Nice. Oh. May tsura guys, oh. Try pa tayo isa. Ito. Yan.
Tikman natin. Ayos. Hindi siya gano'ng maalat pa. Kailangan siguro talaga 6 weeks o kaya siguro kulang yung timplada ko. Pero itong ginawa natin ngayon, maayos ang timplada nito. Talagang naglalaban yung alat sa katamis. Ito kasi unang try natin. Pero yung linamnam niya ay nandun. Malinamnam guys. Yan mama. Tikman mo. Scoop mo lang. Ang lasa. Malat. Tama lang. Matabang Medyo matabang guys. Pero yung linamnam niya ay nandun. Pero ito ang yan. Itong magpapanalo dyan guys. Kamatis. Ako na yan. Lagyan mo dito ma. Lagyan natin dito para may kamatis. Gusto mo ba yan? Tapapakin mo yan? Ayan guys. So at least ay successful yung una nating try. Although nagkulang na ng konti sa alat. Pero yung at least yung linamnam niya dahil sa asukal, kasi nga may asukal tayo, nandun yung linamnam. At saka may sipa ng konting anghang kasi may paminta. Ayos. Itong ginawa natin ngayon, ayos to. Mas maganda timplada ko dyan. Ayan. Ito ang dyan guys. Ito magpapanalo dyan, no? Kamatis. Pula. Pula. Ayos. Ayan guys. So kami naman kakain Hindi ko na kayo may sasama sa aming pagkain kasi sobrang hahaba na tayo. So bago tayo magtapos, shoutout po muna kay Sir Ray Oleta. Ayan. Shoutout po. And syempre sa lahat ng mga solid kabokal, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga solid viewers ko po, shoutout po sa inyo lahat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet from US. Sir, shoutout po. Ingat po kayo dyan. Teka, may laban pa yung bibig ko. Sorry. Ayan. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. So yun po ang panibagong negosyo na isip ko. Gagamitin po natin ating mga Muscovy duck para mag-produce ng itlog. So, kukontrolin natin yung kanilang pagigimlim, pero meron pa rin po tayong patutuloyin sa kanila. So, yan. I-regulate natin, kukontrolin natin yung pag-breed nila, and then yung mga eggs po ay kukolektahin natin para po magamit natin for salted egg business natin. Ito naman po itlog na maalat ay madali po itong ibenta. Dito lang po sa kapitbahay ko ay madali po yung maibenta. So hindi na natin kailangan i-post pa yan sa FB or sa online. Basta maayos ka lang na kapitbahay at kaibigan mo yung mga kapitbahay, ay madali kang makapagbebenta ng mga produkto. So nasampulan ko po yan sa akin mga brown eggs. So dito pa lang po sa subdivision namin ay lagi na po ubos ang aking mga brown eggs. So ito po, isa na naman pong pagkain. Guys, napakadali po talagang magnegosyo ng pagkain. Kasi, kahit i-alok mo na to sa kapitbahay mo, pagkain to Yan, madalang pong tatanggi dyan. Yan, kung pwede mong pautang sa sweldo ang bayad, or kung mayaman nyo yung kapitbahay, syempre cash po yan. Yan, depende na po yan sa yung approach sa yung kapitbahay. So yan, kailangan lang po ay maghanap tayo ng market at tayo pong gumawa ng market. Pero importante ay
nakagagawa na tayo ng sarili nating salted egg. Gamit po ang mga itlog ng ating Muscovy duck. Yan. Kaya guys, sana po na-inspire kayo sa aking ipinakita ngayon. Subaybayan nyo lang po yung ating journey sa ating salted egg business. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. So muli, ito ang inyong Kabokals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!